Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilangan Lakbayan. Pagsasaluhan po natin ngayon ay chicken tocino, bite-sized danggit, meron po tayong banana ketchup, tortang talong, suka na maraming bawang at sili, mainit na kape, kamatis na may nilagang itlog, at mainit na kanin. Tara, samahan po ninyo akong mag-prepare. Sa ating pong chicken tocino, meron po tayong chicken meat. Wala po itong balat, mas masarap po. Kasi po minsan pag may balat, nasubukan ko po dati, pero hindi ko in-upload. Yung tinusino ko yung manok, nasunog po yung balat. Saka hindi po masarap na nasunog yung balat na sobrang sticky. Ito okay lang na medyo sunog ng konti at sticky kasi laman naman. Di ba? Ang gagamitin ko po, maraming salamat nga po pala sa Mamasitas. Ayan. Dahil nabigay po sa atin dati nung nasa Pilipinas po ako ng isang box po na different spices. Sobrang salamat po Mamasitas. Gamitin ko po Mamasitas tocino. Hindi po ako maglalagay ng tubig kasi ito pong manok, magre-release po ito ng liquid. Itong Mamasitas na tocino po natin, kompleto na po ito. Siyempre, depende naman po sa inyo kung ano po ang gagamitin po ninyo sa paggawa ng tocino. Bilang nasa abroad po, siyempre, yung ibang ingredients na paggawa ng tocino ay talagang hindi naman po available. Kaya, pagdating ko po sa Finland, di ba kung gagawa ko ng chicken, pork, or beef tocino, ready na po. Haluin ko lang pong mabuti ito hanggang sa matunaw po yung ating tocino mix. Maglalagay po ako ng konting food coloring kulay red. Huwag po masyadong madami. Yan, tama lang po. Mga 1/8 teaspoon. Siyempre, pag sinabing tocino, pula. Yung food coloring na ginamit ko po, organic po. Yung hindi po bumibili ng artificial. So natunaw na yung asukal kaya mas magiging maganda po ang resulta nitong ating tocino. Di ba? I-rest ko lang po muna ito. Lalagyan ko po ng cling wrap o ng plastic. Ito nga po pala, additional po pala. Maglalagay po ako ng achuete oil. Siguro mga 4 teaspoon na cooking achuete oil sa 400 grams po ito Ay sorry, 500 grams po pala ito. Kalahating kilo po yung ating manok. Okay lang naman po kung medyo sumabaran yung inyong achuete oil. Depende po sa inyo. Gusto po kasi pag tocino, alam nyo po yung di ba, medyo yung nagmamantika. Nalagyan naman po kasi nating manok, walang fats o walang taba. So, eto pag nirest natin at sinalang po natin sa kawali, dahan-dahan maluluto, mapiprito ng dahan-dahan. Mas magandang resulta, mas masarap. Pakabango. Ayan, nakakiling wrap na po. I-rest ko na po ito siguro mga half to 1 hour para mas maganda po yung resulta. Ayan, nag-ihaw po ako sa oven ng talong, 250 degrees Celsius. Kapag umaamoy na, amoy inihaw na, okay na po yun. Huwag na may amoy sunog. Ayan. Rest lang po natin ng bahagya. Yung medyo mahawakan po ninyo yung talong. At balatan po natin. Habang pinapalamig natin ng bahagya ang talong, iluluto ko na po ang tocino. Lagay na po natin. At maglalagay po ako ng konting tubig. Diba? Alat natin at medium low heat lang para mas masarap. Kasi chicken naman po ito madaling maluto. At habang niluluto po natin ang chicken tocino, tuturuan ko po kayo ng tamang pagbalat po sa talong. Mapamaliit o mapamalaki.
Kung babalat po kayo, mostly nag-umpisa po kayo dito, di ba? Sumasami naman. Huwag po, mag-umpisa po kayo dito sa ilalim. Tapos pa ganyan po. Siguradong mas magiging maayos at walang sasamang laman. Di ba? Yan lang po. Medyo himay-himayin po nyo. Hanggat medyo mainit pa po, balatan ninyo. Hindi naman yung pasong-paso yung kamay ninyo. Yung medyo namamaltos lang ganun. Hindi. Yan yung kaya nyo hawakan na. Ayan, o diba? Napakaganda po ng pagkakabalat po natin sa talong. At gagamit po ako ng tinidor, pampa-flat. Palamigin pa po natin ang bagay, mainit pa rin eh. Para mamaya, pag tinorta natin, mas madali kumapit po yung itlog. Palamigin po muna natin. Huwag po tayo magtotorta na mainit yung talong, sasawsaw natin. O ibabalot natin sa itlog. Hindi po maganda. Naluluto agad yung itlog so hindi kakapit. Yes, got it. Ayan, natuyuan na to. Natuyuan na po ng tubig. Kapag medyo nagkakaramelize na, medyo halu-haluin po natin. O, diba? Gusto ko po yung medyo sunog pa ng bagya. Yan po yung gusto ko sa tosino eh. Yan po yung signature na look. Kapag tinitignan ng tosino yung medyo sunog ng bagya, huwag naman po yung sunog na sunog. Pero masarap po yung tosino, no? Yung binalot. Tapos talagang sa daon na saging din. Ay, tapos may kamatis. Konting asin lang. Ayan po. Ganyan po yung gusto ko sa tosino. Di ba? Medyo sunog ng bagya. Ang chicken po talaga medyo dry. Ganyan po talaga. Pero pag may sinangag kayo, kahit anong kanin, kamatis o suka, kung ano man sausawan ninyo, napakasarap. Pwede na po ang ating chicken tosino, di ba? Winner na winner. Ayan, magprito na po tayo ng tortang talong. Nilagyan ko po ito ng asin sa paminta. Kunti lang itong itlog. Sa pinagprituhan ng tosino, doon na rin po ako magpiprito ng tortang talong. Maglalagay po ako ng bahagya na atswete oil para maganda po yung kulay ng ating tortang talong. O, di ba? Initin lang po natin yan ng maayos. Non-sticky naman po itong kawali ko. Ibig sabihin hindi po dumidikit. Excuse me. At dito sa ating itlog, dapat batihin po natin ng maayos o beat natin ng maayos. At isaw-saw po natin ng mabilisan ang ating talong. Ay, ganyan lang po kasimple. Pag malamig po yung talong, mas makapit po yung itlog. O, diba? Yan, doon pa rin po sa isa. Hindi po mahirap magluto ng tortang talong. Lagyan natin ng bahagya sa ibabaw. Konti lang. At may spread out natin ng mantika. At habang napiprito po ang itlog, medyo i-cover po natin. Kanya-kanya naman po tayong diskarte na pagluluto po ng tortang talong. Kung gusto nyo po lagyan ng karne, katulad po nung dating ginagawa ko na may giniling, ginsadong giniling, okay din po yun. Diba? Baligtarin na po natin. Sa pagbabaligtad, maglagay po tayo ng itlog sa ilalim para dumilit yung talong at ipatong po natin. Ganun ang technique para kapit na kapit yung itlog. Diba? Napakaganda ng resulta. Ganun din po ginawa sa kabila at baligtarin natin. Winner na winner ang ating pagkakatorta. Hindi naman po yung isa-isahin sa kawali, pero dahil sa medyo may pagka-professional ako, tigas ng mga ano. Hindi sabihin sa experience, di ba? Dahil pag nagkakamali ako sa pagtorta nito, may pectus kay nanay. Hindi naman po namin pectus yun. Namumuko lang ng bunot ng bunot ng nyug. Love you, Nay. Mua-mua.
Mabuhay yan! Maraming salamat na naman po sa Panginoon. Nagkasama-sama na naman po tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Naway safe po ang lahat. Bago pa tayo magsapasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na naman po sa biyayang binigay po sa amin sa araw po na ito. Naway bawat isa po iligtas, lalo na po yung malalayo sa kanilang mga mahal sa buhay. Naway ang lahat po na may panagdadaanan, spiritual, mental, emotional, ay gumaling po kayo. Na po bahala po sa amin. Sinusuko na po namin sa inyo lahat. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Salamat na natin. Alam po ninyo, excited ako kung saan. Dito sa tortang talong. Diba? Kasi may banana ketchup. Sorry. Sadan natin dito yung daing. Yung danggit. Ang bango kasi ng pagkakaihaw sa talong. Masarap po talaga sa tortang talong. Iniihaw po yung talong. Kesa po yung nilalaga. Hindi ko po feel pag nilaga yung talong. Oh. Winner na winner. Meron din tayong pineapple soda, walang asukal. Ang tosino. Nalaglag ba? Medyo ba naman temperature ngayon? Buinir na buinir. Bugakatosino. Ito gusto ko rin po sa tosino yung itong bawang sa kasili na may suka. Gusto ko po ito. Hindi pala mouth bite size. Last time kasi sinabi ko mouth bite na danggit. Bat size. Bites. Ayan. Bite size na danggit. Ang bawang. Napakasarap. Pag fresh po yung bawang, napakasarap. Mati sa itlog. Pag ganito naman ako almusal, ako ng kamote. Sigurado makaparami yung kain.
Sabi ito ano, kung tosino. At medyo dry siya. Okay lang. Mas maganda nga ganyan eh. Hindi masyado oily. Diyan ko po ito ng konting asin para masarap. Itong danggit, hindi ko na po pinrito ito. Pagkapalit po ninyo, palamigin po ninyo. Lagay po ninyo sa freezer sa lalagyan. Crispy pa rin po yan. 100% po crispy pa rin. Pag nasa 4 season countries po kayo, pag yung mga daing ninyo na galing sa Pilipinas, lagay po ninyo sa freezer para hindi amagin. Sarap na ano, no? Tawag-tawag ano. Trabaho siya pero napakasarap.
Napakasarap. Paano po? Bakit tayo magtapos? Pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa binigay po sa amin sa araw po na ito. Naway bawat isa po mas maging mabuti po sa kanilang mga mahal sa buhay, pamilya, sa kapwa po, magbigay po ng respeto, at lalo na po sa kanilang mga sarili. Naway, ang bawat isa po ay masisipin po ang positibong sasabihin o isusulat sa lahat po ng bagay. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ng Jesus amin. Para po, maraming salamat na po sa inyo. Oras na ilan sa pinilakalakbay, basta lagi po tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang!